Hello guys! Kami pala ang mga bagong YouTube sensation! Alright! Welcome to Kabanggan! Yay! Yes! Let's finish what you're beginning. Let's finish what you are asking for. Try me! Hello Mr. President! Yes, wag mo nang copy. Direct contact. Contact point. Hallelujah. Ground. Mahina ang ground. Asfalto eh. Ako ang talagang iglesia. Ay, ikaw. Sige, sinabi mo eh. Kaya lang yung Kristo napunta sa bayaw ko. Si Christopher. Magkape muna kaya tayo sa 7-Eleven. Tara. Libre kita kape. Ano bang kape mo? May kape? Oo. Sumikat na kami. Labis. Oh, no. Nasira. Boss, dalawa yan ha. Lisensyado ba yung baril mo? Hindi, walang lisensya to. Ha? Wala. Hitman! Kamo na lang. Anong gitman? Tagabuo ng bata. Ang ganda dito sa bayan nyo ha. Well, through the effort of our engineer and mayor, do you believe in magic? Gusto kong magpasalamat sa mga spirits na nagbibigay ng inspirasyon. Akala ko nagbibigay ng spirit Sila mayor at engineer at sa lahat ng gumagawa nitong miracle na to. Okay? Okay. Ba't sila magkita sila sa in-charge? Dahil ilalabas ko na nga lang ito. Ang sikip eh. Papuputok. Kakatakot naman yan. And 3. Nice to see you again, bro. Love you. Okay. Ingat ka lang niya. Miss kita. Yes, thank you. Here in Kabanggan, Zambales. Okay. Isa po ito sa pinakalumang bahay dito sa Kabanggan, Zambales. No? Pero nung kapanahunan niya, isa ito sa pinakamagandang bahay dito. Ang nakatira po dito ay isang prominenteng pamilya dito sa bayan ng Kabanggan. Noong mga panahon na yon, kung mai-imagine ninyo, bago pumutok ang pinatubo, namamayagpag ang kagandahan ng bahay na to. Bukod sa maganda siya noong mga panahon na yon, nasa pinakasentro po siya ng bayan ng Kabanggan.
kapag may ganito kang bahay noon, meron kang status symbol. Ayan o. Nakita niyo yung pagiging intricate ng kanyang design, no? Yung mga corners, yung mga bintana niya, yung kahoy na ginamit, yung linings, no? Imagine niyo nung bago siya at ng mga panahon na yon, di ba? Yung kisame, lawanit yata yan eh. Yan yung mga in noon, hindi mainit. Yung salamin ng bintana, oh, diba? Mga pintuan niya, layout ng bahay, hindi siya ganun kalaki, pero very typical family Filipino house. Ito siguro ano na lang to, extension na ginawa later on, dahil jealousy na yung bintana dito eh. Yung yero niya, in fairness, tignan nyo, nakapal. Oh, tunog pa lang. Hindi, ito dadaganan ko oh. Hindi mayupi oh. Di ba? Yung yero ngayon sa mga yero, tignan nyo oh. Di ba? Tigas oh. Oh. Yung mga yero ngayon eh, madampi nyo lang, natutupi. Ito siguro yung CR. Yang harap, yan ang National Highway. Dito sa tabi niya, mayroong isang malaking puno ng ilang-ilang. Ganyan ang mga bahay ng mga lolo, di ba? Mga kanilang mga properties, laging may puno ng ilang-ilang. Ayan o, mabango yan sa gabi. Namumulaklak na siya, dami ng bulaklak. Ewan ko kung nakikita nyo rito sa camera. Maluwag ang property. Nasa 1,480 yata ang size ng property. Solid naman ang pagkakabakod, no? Mukhang matibay pa yung bakod niya through the years. Malapit kasi yung span ng mga poste. Tibay pa yung bakod. Hindi nga lang pantay-pantay. Yung bahay nakalubog, di ba? Ito yung kanilang veranda or lanay, no? Going to the entrance, main door. Ayan, diba? Nakalubog siya ng about 1 meter. Kasi po, nung pumutok ang pinatubo, ganyan kadami yung inilabas niyang lahar. Hanggang dumaan ng maraming panahon, ganyan na siya, nakalubog na. Marami pong bahay ang naging ganyan dito. Lumiit, bumaba ang kisame. Yung iba giniba na, ginawa na ng panibagong bahay. Tingnan natin kung pwede tayong pumasok sa loob. Hindi tayo makapasok dun sa main door. By the way, ito yung National Highway, yung harap na yan. Yung gate na yon,
Paglabas nyo dyan, palengke na po kaagad. Palengke ng Kabanggan. Pasok tayo dito, no? Sana walang ahas. At saka sana walang multo. Alam nyo naman ang multo ngayon, maski tanghaling tapat, lumalabas. Okay. Merong mga puno ng mangga siguro tong ano na to, mga kahoy na to. O, puno nga ng mangga yan. Ayan o. Itong mga dingding, itong mga tabla, solid to. Class A po na kahoy to. Feeling ko ano to, hindi siya mahogany, nara. Para siyang nara, no? Pero hindi po to ordinaryong kahoy, I'm sure. Ayan o, yung mga tabla na yan. Ang ganda pang gawing mesa niyan. Mapunta lang yan sa magaling na furniture maker. Napakagandang gawing furniture niyan. Cabinet, mesa. Ito yung bahay, loob ng bahay. Ano kaya ang mga memories sa bahay na to, no? Yung mga batang naglaro dito, yung pamilyang tumira dito, no? Ang dami sigurong istorya ng bahay na to kung makakapagkwento lang siya. Diba? Ito siguro yung kanilang living room, dining area, part pa rin to ng living room. Merong storage area dito sa ilalim ng hagdan. Yung hagdan mukhang solid, mukhang kamagong yung kahoy. Walang anay, oh. Ito hindi mga inanay, oh. Oh. Yung mga ordinaryong kahoy inanay, di ba? Ito ang ganda nito. Pag naayos lang to, solid pa po yan. Magandang gawing parang furniture yan na may touch ng ano yun na vintage. Yung mga tabla, oh. Mahirap na po maghanap ng mga ganitong tabla ngayon. Oh. Hindi man lang inanay. Matagal ko na nakikita tong bahay na to. Ngayon ko lang napasok. Lagi ko po ito nadadaanan. Lahat ng mga taga-Kabanggan nakikita tong bahay na to. Pero iilan lang siguro nakapasok dito. Ito ang kanilang kitchen. Then may CR dito. Well, actually itong bahay hindi naman talaga kasama sa bentahan to sa presyo, no? Ang binabayaran po dito ngayon ay lokasyon. Gusto ko lang ipakita sa inyo bago mag-iba itong bahay na to, kung in case na may bibili, of course, definitely gigibain itong bahay na to. At least na ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Diba? Because this house has a lot of memories. Maraming kwento itong bahay na to. I don't know kung buhay pa yung nagpagawa nito, buhay pa yung nag-design nito, diba? Hindi natin alam. Pero akit tayo. Mukhang solid naman yung hagdan. Oh, tibay, ah. Tibay, ayan, oh. Mga tabla, oh. Ang hahaba, oh. Walang dugtungan, oh. Dire-diretso. Oh. Hanggang dun. Mga 20 feet yan. Or more. Ang haba. Sabi nga ng mga Ilocano, bari-bari. And pati itong mga steps po ng hagdan, solid. Magandang klaseng kahoy. No? Imagine ko noon, yung highway na yan, hindi pa yan concrete.
inabutan pa siguro ng bahay na to na yung harap niyan eh maalikabok pa. Hindi pa ganyan yung eskwelahan. No? Mukhang may mga stokwang napunta rin dito. May mga vandals eh. Diyan siguro nakalagay yung santo. Pati itong sahig, ano po, may mga iba pang kahoy siguro dito na pwedeng pakinabangan, although na nabukbok na yung iba. Buksan ba natin yung cabinet, baka biglang may lumabas. Yung diba ganito yung mga lola natin noon eh. Nakaupo lang dito, nakadungaw sa bintana, diba? Noong unang panahon, yan, nakikinig ng mga kwento ni Tia Deli. Tama ba ako? Yung mga, ang uso pa noon, mga teleradyo. Parang napaka peaceful ng bahay, no? Ng mga panahon niya. Kwarto siguro to. So meron siyang isa, dalawang bedrooms. Merong maliit na balcony dito. Wala nga lang ng ano. Tibay pa ba? Tibay pa rin naman. I think this is a balcony. Nakaupo dito si Lolo, si Lola, ng mga panahon na yon. Nagbibilang ng mga dumadaan na Victory Liner. Mga kariton, kalabaw, diba? Kumakaway sa mga taong dumadaan dyan noon. Kasi halos lahat na nandito sa Kabanggan, sigurado ako magkakakilala ng mga kapanahonan nila dito. Kahit saan naman. Bibihira na itong mga ganitong bahay ngayon na nakatayo pa, no? Kaya magandang ma-document na natin. Ito, may isang kwartong maliit dito. Cabinet. Ang gaganda ng mga kahoy na to. Pag may nakabili sa inyo nito, itong mga kahoy na to, patabi ninyo. Pwede nyo po ito paggawang pang furniture. Solid. Okay. And then dito, may kwarto din. Yun. So, 3 bedrooms to. Itong bahay na to, no? Ito yung backyard. Ganda ng, ang sarap ng ihip ng hangin, mga boss, mga ma'am, mga sir. Parang ang sarap tumira sa bahay na to noon. Baba na tayo. Merong gate dito sa likod. Paglabas nyo po sa gate na to, paglabas nyo po sa gate na to, eto na yung palengke. Yan, yan na po yung palengke. Ito yung plaza ng Kabanggan, Water District. Yan, kabuuan po ito ng palengke. Kaya itong property talagang nasa sentro ng palengke. Manong, ma-interview ko kayo. Pwede po ba? Kayo ma-interview? Oo, bakit hindi? Kanino po itong bahay na to? Binibenta ko. Ha? Binibenta ko. Hindi, pinabibenta sa akin. Ano po bang alam niyo sa history ng bahay na to? Sino ang tumira dito Madam noon?
Pero nasa Amerika, patay na siguro yung, yung mga anak na lang siguro. Opo. Nasa Sino po, Amerika sila. kailan po ginawa yung bahay na yan sa inyong pagkakatanda? Mas matanda sa akin yan. Dahil naging teacher ko yan noong 1963. Nakatayo na yung bahay na yan? Oo, nakatayo na yan. Kailan po kayo pinanganak? 1955. Siguro po yung mga Teacher 1910, namin yung may-ari yan eh. mga 1940s ginawa yung bahay. Maaari. Ano? Maaari. Dahil namulatan ko na lang yan, yung bahay na yan. Namulatan nyo na. Nakita nyo na ba loob niyan? Oo, wala. Kaya namin yan Noon. Pero, matagal na, hindi namin nakuha yan. napakaganda talaga ng bahay na yan. Oo, malinis yan. Yakal yata yung floor ang kwan yan eh, swilo yan eh. Yung mga kahoy niya. Yung mga dingding, yakal yun ano? Yung mga dingding, bikat na lang yan. Hindi po, parang mga yakal. Yung mga kahoy niya, yakal yung iba dyan. Mga yakal siguro, mga kahoy pa yan. Dahil sila ulang bayan eh. Pati yung mga hagdan. Oo, yakal yung hagdan. Para yakal pa yun. Ang huli nakatira dyan, si Dr. Salakop. Salakop. Sino naman po yun? Anak na o apo? Hindi, manugang. Manugang. Dahil dyan pa ako nagpapabulod ng ipin kay Dr. Salakop. Dentista. Naging dentist din. Naging klinika. Naging klinika din po ito. Doktor yan, dyan sa Sinong. Ilang ngipin ang binunot sa inyo dyan? Siguro mayroong 3 yata, 4. Papabulod ko rin dyan. Ayan. 1,470 ang size ng property. Itong bakod daw ay about 10 years pa lang daw to. Nilagay ito bago magpinatubo. I mean, pagkatapos na pinatubo, doon po yan nilagay. Dati daw alambre lang ang pinaka bakod nito. Yan. Okay, yan. Palengke na rin po yan, entrance ng palengke yan. And then ito yung pinaka commercial district or area ng Kabanggan. Yun yung 7-Eleven, mga about 100 meters from here. 7-Eleven and then munisipyo dito. Munisipyo diyan. So makikita nyo may mga gasoline stations na dyan. Mga money couriers nandyan, ano po. Kaya malapit lang. Ito yung property for sale. Alright. Okay, punta tayo sa presyo mga boss, no? Ang property po, actually hindi po yung bahay ang binibenta natin, ano? Gusto ko lang ipakita sa inyo na yung bahay ay may kwento. Sayang naman kapag 'di ba? Hindi niyo nakita kung ano itsura ng bahay na 'yan. May mga viewers naman tayo kasi na for enjoyment lang ng ating video at may mga viewers din tayo na talagang mga buyers din. Alright? So, binibenta itong property ng 17 million, ano po? 1,470 square meters. Napaka-ideal nito gawing McDonald's, Jollibee, Alphamart, yung mga mainstream na establishments, ano po. Kasi very, very ideal ang location nito para sa isang negosyo. Walang ibang dadaanan po papuntang sa north at coming from north going to south kundi itong national highway na to. Okay? So yung mga interesado po sa property, mga boss, mga sir, nandyan ang aking contact details, nandyan ang aking email at ang aking Facebook link. Nandyan po kung gusto nyo akong i-message sa messenger. Call me, text me, PM me, DM me. Kung hindi ko po kayo kaagad masagot upfront, I'll make sure to call you back or message you back within 24 hours. Okay? Yun naman po mga nagko-comment na PM me or paki-message ako, please pakilagay po yung inyong contact details kung paano ko kayo may-message. Or i-message nyo na lang ako sa mga given contact details. Alright? Maraming salamat mga boss, mga sir. Till the next video. Ciao!